Mapagpalang araw sa ating lahat, sa aking mga kasamahan, sa mga kagawad. Dito kayo sa ating former kagawad, Dino Ortega, sa ating SK Chairman, Vince Tibang, sa ating mga bisita na narito ngayon, sa lahat ng HOA President, Youth President ng Barangay Katmon, sa ating mga guro, nandiyan sila Ma'am Irene, good afternoon po. Nag-reply po ako sa inyo, Ma'am. Si Ma'am Jelaine, nandyan po. Sa ating mga barangay employees, sa mga declagger, sweeper, barangay staff, sa lahat po ng nandirito ngayon, mamaya isa-isayin ko po yung ibang nandito pa ang mga bisita natin. Ayun. Una-una, nagpapasalamat po ako sa inyo yung pagkakataon na to para maiharap ulit sa inyo yung mga accomplishments ng barangay simula noong October 2024 hanggang June 2025. Si Consejero Jerry Bernardo po, nandiyan po, bisita natin. Good afternoon po, Consejero. Siya na po, nakagulo pa. Okay lang po yan, Consejero, and congratulations po. By the way, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa ating mga konsehal sa District 1. Kasama na rin po, salamat po sa lahat ng suporta nyo sa ating Mayor Jimmy Sandoval. And of course, sa isa sa pinakiusap ko sa inyong lahat, ang ating Congressman Lenden Moreta. Maraming salamat po. Ayun, siyempre sa tulong ng ating mga kagawad, ng ating mga staff, kapulisan, ng eskwelahan, ng mga volunteer, HOA leaders, HOA president, youth presidents, and youth officers, mga NGOs, pakikisa ng bawat residente, patuloy po nating sinusulong ang mga kaunlaran sa kalinisan, kapayapaan at serbisyo sa bawat sulok ng ating barangay. So hanggat kaya po namin, gagawin po namin. Yung mga ulat namin dito, yung mga sumasailalim, hindi lamang po sa mga nagawa ng ating pamunuan, kundi sa ating sama-samang pagkilos bilang isang barangay na may malasakit, pagkakaisa at direksyong patungo sa mas maunlad na kinabukasan. Hindi lang po ang barangay ang kumikilos. Alam ko maraming HOA president na willing at gusto talagang tumulong sa mga layunin at proyekto ng barangay. Ngayon po, simulan na natin. Paigsiin ko lang po lahat kasi sa mga panahon. So, umpisahan po natin sa Solid Waste Management Committee. Ito po pinangungunahan ni Kagawad Raymond Gabriel. Kung napapansin niyo po, dito po sa mga along the way, bago sumikat yung araw, yung ating pong masisipag na sweepers, maraming salamat sa inyo. 5 a.m., 4 a.m., 6 a.m., nagwawalis na po sila sa kalsada ng Barangay Katmon. Yung iba, pagising natin, wala na yung mga basura ng mga nagiinuman. Nalinis na po ang mga sweeper. Siyempre, kasama din dito yung ating mga declaggers, mga palero. Wala po silang sawa sa pagkakalkal at pagbubungkal ng mga kanal para hindi tumindi ang baha dito sa ating barangay. Sabi ko nung nakaraan sa mga HOA presidents, pag mag-clean up drive po kayo, sabihin nyo sa amin para ma-schedule po natin at matulungan kayo ng ating mga environmental staff. Pati po yung mga pagtitrim po ng mga puno, pwede po kayo mag-request sa amin, tutulungan po namin kayo dyan. Katuwang po yung ating mga palero. Kung napapansin niyo po, andito ang ating mga teacher mula sa Katmon Integrated School. Ito, isa sa gusto kong nangyari talaga na nawala at natanggal natin ang katunan ng basura na malapit sa eskwelahan.
No, pasensya na po, mga ma'am, medyo lang tagal, pero talagang ako yun ang gusto ko, mawala yung tapunan ng basura. Siyempre, maraming estudyante po nag-aaral doon. Ngayon, may bago na naman kami problema ni ma'am. Parang may piggery doon, malapit, no? Sige po ma'am, pa-instagram po namin yun. Ito po, noong May 16, 2025, kasama po yung WCI at MMDA, katuwang siyempre si Kagawad Enon at yung buong environmental staff, nagsagawa po ng mobile MRF sa Sitio sa East Basketball Court. Dito po pinapalit po yung mga plastic bottles, kapalit ng mga groceries na tugma sa mga kalakal na binibigay nila. Katuwang sa programang ito, ang IBS Junk Shop na pag-aari ni Sidro Sausa. Ayun. Ito po, clean-up drive, ginagawa po ito every Friday from 6 in the morning hanggang 9 ng umaga. No? Sa hapon naman po, nag-iikot sa bawat kawa, palengke, karinderya, at bahay ang buong team ng environmental staff para makakuha po ng mga recyclables materials at food waste. Kaya hinihiling po namin na inyong suportahan at pakikisa sa aming programa. Ang mga food waste po na binibigay nyo sa amin, yun po yung nire-record at pinocompose po namin sa MRF. Ayan. Kasabay po ng pag-ikot sa bawat gawa, kami rin po yung sasagawa ng IEC campaign kung saan nagpapamigay kami ng mga leaflets tungkol sa proper segregation. Maraming bagay po ito para sa kaalaman at maintindihan ng bawat tao ang kahalagahan ng segregation ng mga basura. Yung mga HOA, yung mga panahon na nag-seminar tayo, naririnig ko na sa inyo, di ba? Ihiwalay yung mga nabubulok sa hindi nabubulok. Kaya lang, sabi nila Pres Dennis, parang tao yung inihiwalay. Nung nag-seminar tayo na, di ba? Sa Batangas. Ayun. Ito, next agad natin yung Peace and Order Committee. Sa pangunguna, ikagawad na yung Mauricio. No? Patuloy pa rin po yung pag-rubing ng ating mga barangay tanods, lalo na sa gabi. Kasi kadalasan marami pong nakawan na nare-report. Dahil binabawang policy po, may mga binabang policy ang PNP dahil sa pagtaas ng mga krimen. No? Ngayon, kung napapansin nyo, matindi na yung police visibility sa bawat lugar ng ating barangay. No? Magpapasalamat po muna tayo, siyempre sa ating mga kapulisan. Ngayon po, meron naman naka-stay na pulis sa barangay natin, sa Blatter. Pag nagro-ronda ang mga tanod, sumasama po ang mga kapulisan. Kaya alam, siyempre, alam niyo naman yung mga masamang loob, yung mga magnanakaw, ang binabantayan po nila ang pagdaan ng tanod at ng pulis. Pag dumaan na yung tanod at pulis, doon na sila gumagawa ng kalokohan. Kaya kailangan pa rin namin yung tulong ng bawat isa. Alam niyo na maraming magnanakaw, nakabukas pa yung pinto. Alam niyo na may mga magnanakaw sa paligid, diniiwan lang yung bike, yung motor, sa labas ng bahay. No? Kaya sana, ingatan din po. Yan, hindi lang po sa kalsada tayo nakikailang. Tayo po, sa pangunguna pa rin ni Kagawad Noel Mauricio, tumutulong po ang barangay sa ating eskwelahan sa Carmona Integrated School sa pagpasok at labasan ng mga estudyante. Kasama rin si Kuya Art, no, na nagbabantay doon. Medyo magulo talaga, maliit lang yung area. Lalo na pag may baha, may ulan, medyo nahihirapan din kami. Next, ito, usaping CBDRP na naman. Community-Based Drug Rehabilitation Program. Alam niyo itong program na to, hindi na natin sila pwedeng tawaging mga addict. Hindi na natin sila pwedeng tawaging mga drug user, mga pusher.
Sila po ay mga biktima na. No? Sila po ay binibigyan natin ng second chance na sana yung mga gustong magbago, magbago na. Minsan kasi ginagamit na yung barangay. A-attend sila sa CBDRP, pero pagbalik sa bahay, gano'n na naman. So, sa mga hindi nakakaalam, sila po yung mga biktima, madalas nga po, meron kami mga drug test din sa kanila. So, pag nalaman namin positive, hindi pa sila makakagraduate talaga. Meron din po tayong counseling, Bible study, sa pangunguna nila Pastor Fred, nila Sister Marivic. Lagi rin pong nandyan ang ating kapulisan, si Sir Barwela. Lagi niya rin minomonitor itong CBDRP natin. Next po, ito, sa katarungan pambarangay, sa ating compliance report, alam niyo po, malaking bagay po ang ating mga lupon tagapamayapa para sa ating barangay. Yun nga lang, itong ang mga problema na naidudulog sa barangay ay puro utang. No? Ang daming gustong mangutang, ayaw na magbayad. So, ang barangay po, willing naman po tumulong sa inyo para mapag-usapan po yan. Hindi ko na isa-isa ito kasi masyadong marami. No? Actually, meron tayong 58 na kaso sa ating barangay. May mga naayos naman po, merong hindi. Pinabibigyan ng certificate of file action. Yung iba, siguro nahihirapan na, pinapaliwala na lang nila. Pero points din po kasi ito sa barangay, kasama to sa Seal of Good Local Governance. Kung lagi naming napag-aayos yung mga nag-aaway sa barangay, very good yung barangay. No? Kaya kami po, tandaan nyo sa barangay po, sa mga lupon tagapamayapa, wala pong malakas sa amin. Pantay-pantay po, wala kaming kakampihan kasi ang gusto lang namin, maayos yung problema. Ayun, para malinaw lang po. Ayan, next na po agad natin yung ating Family, Women and Children Committee. Sa pangunguna po ni Kagawad Judy Ignacio, alam niyo po, ang layunin lang ng barangay is pangalagaan ang kapakanan ng bawat miyembro ng pamilya, lalo tigit ang mga kababaihan at mga bata sa komunidad. Now, sa usapang diversion, katuwang si Sir Mark Dugang, tayo po ay may 8 bata mula sa Children in Conflict with the Law. Pag sinabi pong CICL, ang usually na kaso ng bata na minor is nagnanakaw, ng rape, attempted murder, yun po yung mga CICL, no? Medyo mabigat po yung mga problema. Kaso ngayon, dumadami ang mga bata may issue na sa droga. Kaya medyo mabigat po. Kaya sa ating barangay, nagda-diversion po tayo ng mga bata. Marami pong ginagawang programa para sa kanila. Meron na rin po mga makakagraduate yan. Yung mga laging nandito sa barangay. Yung mga makakagraduate naman po dyan. Meaning, matatapos nila yung diversion program ng barangay. Siyempre, sa pagbabagong buhay, kasama na dyan ay i-encourage namin sila na magbalik sa eskwela. Mula January hanggang May 2025, tayo po ay nakapagtala ng 23 na kaso ng children in conflict with the law. 65 naman po ang kaso ng child abuse. Madami po yun. Sa kasong bawsi naman, ay may naitalang 139 as of May 2025. Patunay lang to na hanggang sa ngayon, maraming kababaihan na kahit paano ay marunong lumaban, no? Kasi kayo mga babae, sinuntok na kayo ni Mister,
wala pa kayong pakialam. Andito po ang barangay, tutulungan po namin kayo. Maraming kumukuha ng barangay protection order para si Mister ay hindi makalapit kay Mrs. Hinimas lang ni Mister, okay na sila. Ang galing niyo. Congratulations po. Basta yun, pwede namin kayong tulungan dyan. Huwag po kayong matakot. Poproteksyonan po talaga namin kayo. Next na po sa ating Education Committee sa pamumuno ni Kagawad Adelfan Dudon. Ang layunin naman po ng committee na ito ay maisulong ang mga programa makakatulong sa pagunlad ng edukasyon sa ating barangay. Last month, katuwang po yung St. Michael Arcangel Technological School or SMATI. Nagpamigay po tayo ng 25 stubs para sa mga estudyante na nais mag-college. Free tuition fee po yun and free miscellaneous fee para sa unang taon na lang. Open din po sa kanila yung TESDA training with daily allowance na 160 pesos. Katuwang din natin, siyempre nandito ngayon, nasa na ba si Sir Mark from De La Salle, Araneta. Isa sa ating partner school na tumutulong sa mga kabataan mula sa iba't ibang sektor. Recently, meron din isang grupo ng mga mag-aaral ng De La Salle, Araneta. Ayan po, yung nag-immersion sa ating barangay upang makahanap ng isang project na makakatulong sa mga problema kinakaharap ng ating barangay. Isa na po dito yung problema sa patubig. Next naman po, ito, kasama din natin dito ang Save the Children, no? Tawag nila doon, CRABS o Parent Volunteer. Nandiyan po sila Ruby, Magsipok, sila Kim, Geraldine, tumutulong po sa mga kabataan. Recently lang po, sila po ay may 250 na enrolled children ang nakapagtapos sa kanilang programa. Sa ngayon, meron silang bagong project, yung Power Up Girls. Girls lang talaga, Power Up Girls. Ito ay isang special na initiative na nakatuon sa pagpapaunlad ng kabataang babae sa pamamagitan ng edukasyon, buhay sa komunidad at pagpapalakas ng kanilang kakayahan. Tayo rin po ay nakibahagi sa Brigada Eskwela kick-off activity ng Katmon Integrated School. Bilang mga katuwang namin, isang malaking karangalan, kaligtasan at kinabukasan ng bawat bata. Ang buong konseho ay patuloy na sumusuporta sa mga layunin ng programang ito. Kaya sa Katmon Integrated School, mga ma'am, pakisabi kay Sir, kay Principal, basta't kaya po namin, tutulong po kami. Nagbago na kami doon sa Principal. Ano po, Sir Elizabeth? Hindi na mag-election, tapos di na. Opo nga po. Same din po sa ating Chief of Police. Magbabago na rin. Simula ngayon, nagbabago na yung Chief of Police ng ako. Next na po natin ang Livelihood Committee. Layunin na makapagtulong mula sa pagbibigay ng mga oportunidad ng mga kabuhayan para sa ating mga residente. Naniniwala po kami sa pakikipagtulungan at sipag, kaya natin mapaunlad ang ating komunidad. Noong February 18 po, pinakilala ni World Vision ang Growth Project, isang initiative na nakatuon sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga kababaihan sa magitan ng pagsasanay or savings group at negosyo. Ang GROW ay hindi lamang sa pagtuturo ng technical na kaalaman. Ito rin ay nagtataguyod ng gender equality, nagpapalakas ng komunidad at nagbibigay ng landas para sa panandaliang tulong at pangmatagalang pagbabago. Ito
Ito, hanggang ngayon po, ang ating former kagawad Dina Ortega, tumutulong pa rin po, lalong-lalo na sa mga namamatayan po, katuwang ang Malabon E-Trike Volunteers Brigade. Meron po silang serbisyo, libreng sakay para po sa mga ililibing na mga kaanak ng ating mga namamatayan. Ngayon din po ang CSG or CCSG Katmon Community Savings Group. Ang tanging layunin nito ay kayatin ang bawat miyembro ng komunidad na mag-ipon, magtulungan at magpalago ng maliit na puhunan upang makamit ang financial stability. Sino na po ang mga kasali sa CSG? Alam ko marami na po. Ako mismo, kasali po ako. Sali kayo doon. Tuturuan po kayong mag-ipon, hindi mangutang. Pero pwede rin mangutang. Next na po. Ayan, mula sa ating Committee on Health sa pamumuno ni Kagawad Mando Isidro, siyempre, tumutulong pa rin po tayo sa ating health center. Kahit pa paano po, nakapagbigay pa rin naman tayo ng gamot sa kanila. Also, minamonitor po namin. Pinaalam ko lahat kay Mayor at nakaraan, pinaalam ko na kay Congressman Lele Noreta kung may mga pangunahing pangangailangan natin sa ating health center. Medyo nakakalungkot pero maraming kulang. No? Opo nga marami pong kulang sa ngayon. Bubuelo lang po si Kong Lenlen. I'm sure matutulungan naman niya tayo. Sa ating mga ambulance personnel, maraming salamat sa inyo kung nandyan man kayo. Saludo ako sa ating mga ambulance personnel. Sa bawat tawag ko sa kanila, may mga mihingi ng tulong, sila po lagi yung tumutugon. Hindi naman ako, never pa ako nag-drive ng ambulance. Yung sasakyan ko, pag dinadrive ko, parang ambulansya na rin yung dala ko. Pero, pagka sila po ay na-message ko or nakiusap ako, may nakiusap sa atin, siyempre, hindi po sila nagdadalawang isip at talagang mabilis po ang aksyon ng ating mga ambulance personnel ngayon. Pero, paalala po ulit, ang ambulansya po ay for emergency purpose. No? Alam naman natin lahat yon. Kaya nga sa sasakyan ng ambulance, may nakalagay na emergency. Minsan po kasi may nagpapa-schedule. Pwede po bang hiramin yung ambulance? Pupunta po kami ng PGH. Case-to-case basis po tayo, ha? Hindi pwedeng ipa-schedule kasi what if kung may emergency or kung ano man yung may masamang nangyari, syempre, inuuna pa rin natin yung buhay ng tao. Pero kung magpapa-check up, lalong-lalo na, dyan lang pala magpapa-check up sa health center, depende rin po. Kasi kung hindi naman na talaga kayang tumayo or hindi na kayang umupo, pwede naman, pero depende pa rin na. Minsan, nagbibigay na lang din po ako ng pamasahe. Ayun. Siyempre sa ating mga campfire volunteers, maraming salamat din sa inyo. Sa bawat sunog at sakuna, kayo ang unang tumatakbo. Dala nila ang tapang, malasakit at serbisyo para sa bayan. Maraming salamat po sa ating campfire volunteer. Also sa ating Sitio 6 volunteers sa Cat 6. No? Malaking tulong po na nagkaroon sila ng sarili nilang bumbero sa kanilang lugar. No? At sa ibang lugar nakaka-responde na rin po sila. Ayun, may mga compliances lang po tayo, national laws and issuance. Basahin ko lang po isa-isa. Yung Barkada Day, DALG Memorandum Circular Number 2023-133. Barangay Kalinisan Day. Kilala bilang weekly cleanup drive, layuning mapanatili, malinis, ligtas at maayos ang ating barangay
sa pamamagitan ng sama-samang paglilinis ng kalsada, estero, waterways, pag-alis ng tambak ng basura. Hindi natin pinapalakas ang solid waste management. Nagbibigay din tayo ng proteksyon laban sa sakit at pandemya. Konting kwento lang po. Si Kagawad Demo nagbigay sa akin ng mga list ng nakaraan pangangailangan po ng ating mga environmental staff. For example, kailangan nila ng vitamins. Ngayon, tag-ulan, kailangan nila ng kapote, kailangan nila ng bota. Pero kami po kasi sa barangay, pag sobrang lakas ng ulan at baha, kahit huwag na silang pumasok. Mahirap naman magwalis ng dumi sa kalsada pag baha. No? Tsaka pag sobrang init, hindi na rin po namin sila pinapapasok. Siyempre, iba, may mga edad na rin. Si Nanay Bibing na lang ang pinakabata. Ano? Next sec. Bilang program, Buhay Ingatan, Drogay Ayawan. Ito po yung isang anti-illegal drugs advocacy program na inulunsad ng DELG upang labanan ang illegal na droga sa mas makatao, makaturungan at pangkomunidad na paraan. Tayo ay nakikisa sa programang inulunsad ng DELG na may temang kontra illegal na droga sa Kamanaba. Gusto nyo ba tokhang ulit? Ayaw nyo ng tokhang? Walang na po tokhang na yun. Next, ito isa sa masakit sa ulo. Implementation ng road clearing operation. Sa araw-araw, ito na lang po yung laging reklamo sa barangay. Masikip na kalsada, puro obstruction. Sana naman po maunawaan ng lahat. Yung mahigpit na implementation ng road clearing. Lalo pa ngayon, nakaupo na naman si Yorme. Sigurado, linis na naman ang Carriedo, linis na naman ang Divisoria. Siyempre, pag nakita yan ni DILG, uutusan na naman lahat ng barangay, dapat lahat din kayo. Gawin niyo yun. No? Paano natin gagawin? Ang dami ng e-trike. Nagsiksikan na sila sa kalsada. No? Pero sana magawan pa rin ang paraan. Pinag-uusapan naman na yan sa konseho, sa city. Di ba, Cons Jerry? Alam ko pinag-uusapan na sa city yan. Nabanggit na rin sa akin ni Mayor. Then, next is yung barangay full disclosure policy. Ito yung isang patakaran na naglalayong isulong ang transparency, accountability at good governance sa pamahalaang barangay. Layunin nito na mabigyan ng sapat na kaalaman ng mga mamamayan ukol sa kung paano ginagamit ang pondo ng barangay. Ito po ay matatagpuan dito sa ating full disclosure board. Ito po yun. Nabubulok na lang, hindi na tinitignan. Pwede niyo po tignan to, wala pong sasaway sa inyo. Para malaman niyo po kung saan gamit ang pondo ng barangay, mga proyektong ginagawa, budget at financial utilizations, bids and awards at barangay resolution, approving the budget. Ito po yung pinapaskil para mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga residente kung saan napupunta yung budget ng barangay. Alam nyo, ang tumitingin lang nito yung mga kalaban eh. Huwag po kayo maniwala ron. Kahit hindi kayo kalaban, pwede nyo pong tingnan yung budget ng barangay. Ha? Para alam nyo lang. Next, ito naman po, disaster preparedness. Lalo na ngayon sa panganod, tingnan nyo, madalas nag-uulan, no? Kagaya ng bagyo, baha, swerte tayo, wala nang lindol, wala nang sunog. Napakahalaga na tayo ay maging handa. Ang disaster preparedness ay tungkol sa pagiging alerto. May tamang paghahanda upang maprotektahan ang ating sarili, pamilya,
at komunidad sa oras ng sakunan. Next slide. Ito po, marami na namang bagong graduate ngayon, yung mga first-time job seekers. Para doon sa mga residente natin, syempre, taga-barangay Katmon lang muna, na unang beses napapasok sa mundo ng trabaho. Layunin ng programa na tulungan yung mga newly graduates na makapag-apply, no? Tapos kung ano man yung mga pangangailangan nyo sa gobyerno, kagaya dito sa barangay, dapat libre. Kaya lang, may requirements pa rin. Yung kahit Xerox lang po ng diploma, ID ng estudyante, yun lang, medyo makakatulong na po tayo. Next is yung hapag. Sa MRF po ito, halina't magtanim ng prutas at gulay. Layunin ito na hikayatin ng mga barangay na magtanim ng sariling prutas at gulay. Ginagawa na po namin yan sa MRF. Sa tulong ni Kagawad Raymond Jose, nila Nanay Miding ng ating mga sweeper sa ating MRF. At may naluto na rin po sila. Next, ito, senior care. Sabi ko kanina, hanggat ako po ang barangay chairman, ang mga senior citizens sa ating barangay ay makakatanggap ng birthday cake sa araw ng kanilang kaarawan. Ito po ay isa sa pinag-usapan namin ni Kagawad Noriel way back 2018 pa lang. Yun na po talaga yung gusto namin mangyari para sa ating mga seniors. Pero, may mga nag-request po Gusto nila bigas na lang daw. Nagkaka-diabetes na yata yung mga seniors. Ano po kaya? Yung iba naman gusto cash. Hindi po kasi basta-basta yun na magbibigay kami ng cash. Kasi ino-audit po kami ng COA. Tsaka magiging paraan pa ng korupsyon pagka-cash po ang ginamit namin pamigay sa ating mga seniors. Yung pong cake, yung picture, binibigay namin, nakikita naman po, inaabot sa may birthday. Kalokohan naman po kami yung may gusto ng cake. Sawa na rin po kami sa cake, tsaka lalaki na po namin. Pero sabi ni Kagawad Noriel, siya raw ang maghihiwa ng mga senior cake para matikman niya naman yung mga hiwa ng mga seniors. Last po, ang ating solar street lights, no, nung nakaraan, may nalagyan na naman po tayo ng mga solar lights sa ating barangay. Gusto ko talaga maging maliwanag ang mga lugar nyo, lalo sa mga HOA, mga eskinita. Kaya lang, medyo limited lang talaga ang budget ng barangay, kaya hindi lahat nalalagyan kaagad. Pero, paunti-unti po, lalagyan po namin yan. Kasi medyo mahigpit si COA ngayon. Chinecheck talaga ni COA isa-isa kung saan nilalagay yung mga street lights, pati yung mga pole na nakikita nyo. Pero, nagre-request na rin po ako kay Congressman Lenlen Oreta at sana mapagbigyan tayo para sana maging maliwanag ang buong barangay Katmon. Pakiusap ko lang po kayo, pasensya na, wala talaga tayong venue sa ngayon, no? Pero kinakausap ko na po si Mayor Jenny Sandoval na makalipat na tayo ng Barangay Hall, which is doon sa kalahati ng Super Health Center. Yung pong property ng Super Health Center, ang barangay po ang nagbabayad ng amilyar taon-taon. No? Ayan, baka tulungan tayo ni Consel Jerry para makabalik tayo ron. Also, konting tiis pa po. May slab na po yung third floor ng ginagawang bagong barangay hall.
na sana abutin pa namin. Kasi baka mamaya matapos yung termino namin. Baka matuloy yung election sa December. No? Another 3 years or 4 years na daw. Ang tanong, gusto niyo pa ba? Ayun. Wala mo na question and answer. Medyo masama ang panahon. Magre-report muna si Kagawad Noriel para sa ating Committee on Appropriation. Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig, pagtsatsaga. Sasaglitin lang po rin Kagawad Noriel. No? Ayun. Ito na po, wala pa. Jay. Jay. Ito pa yung ulat ko po kung saan ko lang ang budget ng Barangay Katmon for as of June 30, 2025. Personal services, 4,209,386.54. Obligation, 2,104,693,000.27. Balances, so ito pa yung ikarang budget, 2,104,693.27. Maintenance and other operating expenses, 29,570,398.93. Obligation, 5,667,533.15. Balances, 23,902,865.78. Capital outlay, 3 million. Balances, 3 million. 20% development fund, 10,502,607.16. Obligation, 2,494,000. Balances, 8,867.16. 10% Sangguniang Kabataan Fund, appropriation, 5,910,299.13. Obligation, 2,164,003.07. Balances, 3,746,296.06. 5% of Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund. Appropriation, 2,155,149.57. Obligation, 1,296,660.28. Balances, 1,658,489.29. 5% that Gender and Development Fund. Appropriation, 2,955,149.57. Obligation, 2,135,903.26. Balances, 819,246.31. Total po ay 59,102,991.34. Obligation po, 15,862,793.03. Ang balance po ay 43,242,198.31. Thank you po. Yun po. Alam po.
Alam naman po namin, wala kayong pakialam doon sa number. Pero obligado pong i-report po kasi ito pagka SOBA, no? Medyo malalaki po yung numbers. Pero kailangan, alam nyo, kung gusto nyo pang mas malinaw, dito po sa ating board, mababasa niyo po lahat. Kaya yung mga nagbibiro sa akin kanina na sabi niyo kanina, konsehal. Hindi po. Konsehal Jerry, may budget po ba kayo sa city? Wala pong budget ang mga konsehal sa city. No? Ang barangay may sariling budget. Mga ilang years pa to si Cons Jerry, babalik na sa pagiging kapitan ko. Sigurado. Ayun. Sige, ako na rin to. Ayun po. Yung mandatory computation lang po, no, sa ating SK fund, isa po sa pinakamayamang SK sa Malabon ng Barangay Gatmon. Meron po silang budget ng 5,910,299. Pero hindi naman ibig sabihin yun na yun talaga yung mga presyo na kailangan gastusin nila kasi meron din pong sweldo or allowance ng ating mga SK kagawad. No? Tapos may mga project po. Ang project kasi hindi naman basta-basta nag-project ng 1 million. Yung presyo na bibili nila is 1 million. Hindi po. May mga binabayaran po tayo sa COA, may binabayaran pong supplier, kaya hindi po ganun sakto lang na 1 million yung magagastos nila. Pag naging kagawad yung iba, malalaman na rin po nila yan. Sobrang alakaran ko pero hinana na namin yan. Nandiyan na yan. Nakalive yata tayo. Hindi tayo masyado na yun. Next po, yung development fund. 20% po ng ating pondo, kaya 10,502,000. Yung Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund is 2,955,000. Ito po yung isa sa madagdagan kasi minsan lang ang disaster, no? Pero pag dumadating kasi grabe naman. Kaya paunti-unti, ang barangay po, nag-iipon po kami kahapon. May mga binili na namang bagong banig, kumot, lambo, para in case na may disaster, may evacuation center po tayo, magamit po natin, mapagamit natin sa kanila. Next is yung Gender Development Fund, 5%, kagaya po siya ng Disaster Risk Reduction Management Fund, Senior and PWD. Ang budget po ng Senior and PWD is 1,091,000 pesos lang. Ang binibili po namin cake taon-taon, umaabot kami ng 1,500,000 pesos. So, nahihiya na po kami sa mga PWD. Kasi nung mga last year, wala po kaming naging project masyado sa mga PWD. Parang kumukurot na lang talaga doon sa budget. No? At alam naman po ng mga kagawad yan. Dati kasi, akala ko mura lang yung cake. Ang mahal na pala. Papalit-palit na po kami. Hindi na ulit kami Goldilocks ngayon. Red Ribbon naman. Kasi nagbabalance sila ng presyo. Ayun. Next is yung Barangay Council for the Protection of Children or BCPC. Ito po, napakaliit lang ng budget. 1% lang po. Kaya 525,130 pesos. 525,130 pesos. Hindi po siya umabot ng 1M. At yung discretionary fund is 2% lang. 118,006 pesos. Year 2025 budget is 59,102,991.
No? Hindi nyo naman tinatanong pero pang-apat tayo sa buong Malabon na may mas malaking budget sa atin. Like Barangay Potrero, Barangay Lumos, and Barangay Tunsuya. Mas malalaki po yung budget nila. Siguro, pag na-census ng maayos ang lugar natin, ay mas lalaki pa yung budget. No? Meaning, pag nalaman talaga natin kung ilan ang nakatira sa Barangay Canmon at na-report natin sa census, doon pwedeng lumaki, mas lumaki ang budget ng barangay. Kasi nung panahon ng pandemic po, ang pinamimigay natin weekly na food packs, mga relief goods is 15,000. 15,000 times 3 na lang natin, that is 45,000. Pero sabi ng DSWD, dapat daw times 5, hindi times 3. So, ang population ba sa Barangay Catmon is 75,000 na? Patingin nyo. Pwede, ha? Pwede, no? Sige. Sana, mas galingan ng census. Anyway, may RBI naman ang bawat barangay. Sana maayos din namin yan. Ayun. Yun lang po. Ayun. Tapos, next na po natin ang ating SK chairman para sa tuling report. Teka, sige. Pag-dili palapahan mo natin si Kapitan Brian Manapag. So, ayan po ang mga proyekto at programa ng barangay na nakayaan semester. Pero bago po natin pag-report tayo ng mabilis po ang ating SK Chairman, binabati ko lang po ang ating mga kaibigan from SM Soto, si Sir Macoy at si Sir Eric. Magandang hapon po. At syempre, ingalan din natin na may mensahe fresh sa kanyang oath taking for second term. Palapakan po natin. Konsehal Jerry Bernardo, tara po po. Konting message lang po. Apo. Blue kasi, blue bumali. Also gets po. Ang magandang hapon po. Naiinitahan po ako ng sekreto na makita doon sa inyong soka. Alam niyo, lahat ng barangay, yan po na to ay kakaroon ng mga soka. Nagpunta po ako ito, pinito makapunta para naman po magpasalamat po sa inyong lahat. At ako po ay yung pinagbigyan muli na maluklok bilang konsehal sa ating bayan. Ang masasabi ko lang po, walang hanggang pasasalamat po ang masasabi ko sa inyo lahat at hindi niyo ako pinababayaan hanggang ngayon. Uli po, magandang hapon po. Dahil hindi ko moment po ng barangay ito. Kaya kaprasa lang ako sasabihin ko, ay Kapitan Brian Manapag, sa mga kagawad, sa mga HOA President, sa mga taga dito, ating nilang barangay, ladies brigade, at sa iba pa mga kasama ng barangay, mga lupot kayo pamayapa. Po, isang puso ng ipapasalamat sa inyo. Sabi ko lang, andito lamang po ako para tulong, tabot ng aking mga kaya. Magandang hapon po, sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Consignal Jerry Bernardo, and congratulations po. And yan, umuulan na, pasensya na po sa mga bandang nasa liburan. So, bago po tuloy-tuloy tayo makibalita para po malaman natin, kagaya po sa ni Cap Brian, ang baso po ng SK 5.9, pero hindi naman po gano'n. Para makita po kung saan po napupunta ang budget ng mga kabataan para po magulat ng kanyang mga proyekto at mas council, palapakan po natin. SK Chairman BJ Diva. Nagpapapicture po si Kagawad Bober. Apo. Thank you po, Kagawad. Share, magandang hapon po. Sinisan ka lang po ni Emma para po po. Sakit mo kung Yung meron po, yung set na.
Pasensya po kayo, wala po tayong raffle. Pero again, maraming salamat po sa tulong at pagsuporta niyo po sa Ahon Mahirap Party List. So, next time po, babawi po tayo. Bawi naman tayo. Ano ba? Sa messenger nyo na lang. Wala namin ulit po. Muli nga pasalamat po ako sa mga homeowners, presidents, and officers sa pag-stay nyo kahit maulan, sa ating mga barangay staff, sa mga non-organizations partners po natin dyan, sa mga kapulisan, sa mga teachers from Catholic Integrated School, maraming salamat po. At syempre po, pinapakamusta po kayo sa atin ang bago nating halal Congressman Lenlen Oreta. Medyo busy na po sa schedule si Kong. At syempre, ganun din po ang ating Mayor Jean Sandoval kasi ngayong araw po ay parang nagkaroon ng deadline ng SOBA. So, ngayong hapon po, halos may 6 na barangay din po dito sa Malabon ang nag-state of barangay address. So, ako po si TJ, kwento ko na lang po yung buhay ko kasi parang, eto po. So, muli palapakan po natin, SK Chairman VJ Viva. Yun na po. At ganda pong SK Treasurer si Ate A sa gitna po ng ulan. Hello po, magandang gabi po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pinabati ko po ulit kayo na magandang hapon kay Cons Jerry, kala ma'am, sa mga barangay staff at sa mga homeowners president po at sa youth organization. Yun na, yun po, hindi naman po namin magagawa ng ako lang kung wala po ang SK Council. Ipapakilala ko po sa changes isa-isa. SK Wela Cortez, Alex Raso, Jetmark Matias, Jello Ledesma, Sita Maniego, Ena Dog, at si Rensen J. Tatel. At ang ating SK Secretary, Marisol Arisa, SK Treasurer, Ate Aitilan. At noong September 27, 2024, ginawa po ang aming KK Assembly. Nagkasama po namin dito ang mga youth organization at mga katipunan ng kabataan para po i-report sa kanila ang mga nagawa po namin. November 22, nagpahagi po kami ng mga sports kit tulad ng sapatos, medyas, at bag para po sa mga malalaro natin na nilaban po ang barangay natin. December 14 and 15, nagpamigay po tayo sa mga youth organization ng 800 sacks po na bigas. December 22, Paskong Bulilit, nagpabigay po tayo dyan ng mga laruan po sa iba't ibang lugar dito, katulad po sa MPB, sa Gulayan, saka po sa Pilapi. SK Year-End Party 2024, ginanap po ng December 30, 2024. Kasama po natin dito yung mga officers ng mga youth organization para po i-celebrate ang buong taon na project ng SK na kasama sila. Sa pagpasok po ng taon, first official session po namin, January 11, 2025. Dito po namin pinag-usapan kung ano po yung mga project po namin sa whole year nitong 2025. Paglipas po ng 6 months, nagkaroon po ulit ng KK Assembly dito po sa Valdez Court para po i-report po ulit ang mga accomplished at mga nagawa po ng SK Katmon. April 1 po, nagbigay po kami ng startup kit sa mga
magsisimula ng business, pinili po namin yung mga deserving at inunti-unti naman po. And yung May 9 po fiesta, di naman po mawawala to, taon-taon naman po ginagawa ng mga SK kahit ng mga dati pa. Nagbibigay po ng palayok at pabitin. Brigada Eskwela, yan po, dumalo po tayo dyan at nagbigay po ang SK Katmon ng mga panlinis at mga sa room para matulungan din po ang mga estudyante. June 14, ayan po, balik eskwela. Marami po tayong mga nag-beneficiary dito at may mga natuwa nga po dahil sa mga project po natin na taon-taon na ganyan. Scholar ng Katmon, ayan po. Nag-distribute na po tayo sa nung June 28 and 29. Isa po sa mga scholar natin, sila Pres Shaira at Pres Gloria na nandiyan po. SK Katmon Council, future projects, events, and activities. Ayan po, SK Katmon page po, hinihingi ko na rin po sa inyo na kung may mga anak po kayo na 15 to 30 na pakipollow po yung SK page ng Katmon para po update po sila sa mga project at mga ginagawa po ng SK Katmon. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Maraming salamat and congratulations SK Katmon, headed by our SK Chairman BJ Libang. And so with that, let us proceed for the question and answer. If you do have question, taas nyo lang po yung kamay nyo. So sino po may katanungan? Ang dami pong nanaw, so salamat po. Sige po. Apo. Din po ni Bossing Boss. Ayan po, si Boss. Nandito po sila para po sagutin ang inyong mga katanungan. Yes po. Sabi. Habang hindi nahabol. Oh, no. 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 Sa mga partners natin na Energy Pro, sa CIS po, meron po kayo. Yes po, napaka-active naman po ni Kapitan Brian. Ano ba sumagot sa inyo sa mga messages sa mga messenger. So with that, kung wala na po kayong katanungan, ayaw po kami po pinag-repayo po si Kap. So with that, maraming salamat po sa mga homeowners, youth organizations, NGO, at sa mga ikipag-bisita, especially kay Marcel Jerry Bernardo. Maraming salamat po sa inyo lahat. At tinatawagan ko po ang mga kagawad for Toro Ops, kasama po ang ating Dunay Kapitan. Pagdating daw yung kagawad, Emon yan, sige na lang ni Tre.